Isang mapagpalang araw sa iyo. Narito na naman ako para sa isang makabuluhang talakayan. Itong video na ito ay kalawang bahagi ng video natin mula sa Aralin 1, Kahalagahan ng Pag-aaral ng Kontemporaryong Issue, Pinalalim na Edisyon. Katulad ng dati, huwag kang mag-alala. Gagabayan kitang muli. Tandaan, makinig ng mabuti para maintindihan at maunawaan ang aralin. Kung sakaling may hindi naunawa ang parte ng video na ito, maaari mo namang ulit-ulitin ang video. Para sa paksang ito, ang ating layunin sa pagkatuto ay nasusuri ang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong issue sa lipunan at daigdig. Handa ka na ba para sa part 2 or ikalawang bahagi ng ating aralin para sa kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue? Kung ikaw ay handa na, tara magbalik-aral muna tayo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong na nasa ibaba. May 5 akong inihandang tanong para sa iyo. Sasagutin natin ito. Sasamahan kita sa pagsagot ng mga tanong mula sa ating tinalakay sa unang bahagi ng ating talakayan sa unang video. Unang tanong, ano ang kahulugan ng kontemporaryong issue? Ikalawa, ano ang pinagmulan ng salitang kontemporaryo? Pangatlo, ano-ano mga saklaw ng kontemporaryong issue? Pang-apat, bakit mahalaga na maunawaan ang iba't ibang issue? Pang-5, ano-ano ang mga sanggunian tungkol sa kontemporaryong issue? Magbigay lamang ng halimbawa sa bawat saklaw. Maaaring 1 o 2 halimbawa. At ang pang-6, paano sinusuri ang kontemporaryong issue? Tara, iisa-isahin natin ang mga kasagutan sa 6 na tanong. Mula sa unang tanong, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa iba't ibang hamon o problema na hinaharap ng ating lipunan at ng daigdig sa kasalukuyan. Tinalakay din natin sa unang video, tumutukoy ito sa pangyayari o ilang suliraning bumabagabag o gumagambala at nagpapabago sa kalagayan ng ating pamayanan, bansa o mundo sa kasalukuyang panahon. Para sa ikalawang tanong, ito ang ating kasagutan. Galing sa salitang Latin na contemporarius ang kontemporaryo. Con, kasama sa, at tempos or tempor, together. Para sa ikatlong katanungan, ito yung mga saklaw ng kontemporaryong issue na ating napag-aralan na. Isyong pangkapaligiran, isyong pangkabuhayan at pang-ekonomiko, isyong politikal at pangkapayapaan, isyong karapatang pantao, isyong pang-edukasyon, isyong may kaugnayan sa kasarian at sexualidad, isyong pangkalusugan at isyong pansibiko, panlipunan at pagkamamamayan. Para sa ika-4 na tanong, ito ang kahalagahan bakit kailangan nating maunawaan ang iba't ibang issue. Mahalaga na maunawaan nating lahat ang iba't ibang isyong panlipunan dahil ang bawat isa sa atin ay bahagi nito. Ang kaalaman ng bawat mamamayan tungkol sa mga isyong panlipunan ay bahagi ng karapatan natin. Mabuti man o masama ang nasabing issue, mahalagang lumabas ito at mabigyan ng bawat isa sa atin ng pagkakataon na siyasatin ang kabuuang naganap. Ang mamamayang nakakaunawa ng iba't ibang issue ay mamamayang hindi mangmang. Tandaan niyo yan, ha? Para sa ikalama, ito yung mga sanggunian tungkol sa mga kontemporaryong issue. Una, pahayagan. Pangalawa, magazine. Pangatlo, radyo. Pang-4, telebisyon. Pang-5, internet. Pang-6, informal na talakayan. Maaaring sa bahay o sa komunidad. Formal na talakayan sa paaralan o sa pamayanan. Saksi at dokumento. Para naman sa pagsusuri sa kontemporaryong issue,
Ito ang mga kailangang gawin. Kahalagahan, epekto, personal na damdamin, maaring gawin, pinagmulan, iba't ibang pananaw, mga pagkakaugnay. Yon ang mga pagsusuri sa kontemporaryong issue. Para sa araw na ito, para sa huling bahagi ng Aralin 1, tatalakayin natin ang mga bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan para sa huling bahagi ng Aralin 1. Handa ka na ba? Gusto ko mag-focus ka sa pakikinig sa aking talakayan. Ito ang mga kasanayang kailangan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue upang maintindihan mo na ito ay mga isyung panlipunan. Meron tayong kasanayan, paliwanag, at halimbawa. Para sa unang kasanayan, primarya at sekundaryang sanggunian. Pag sinabi nating primaryang sanggunian o pinagkukunan ng impormasyon ay mga orihinal na tala ng mga pangyayaring isinulat o ginawa ng mga taong nakaranas sa mga ito. Ibig sabihin, sila ay saksi. Sila ang may hawak ng dokumento o gumawa ng dokumento, sariling larawan, mga accounts, ulat ng gobyerno, pahayagan, talambuhay, talampati, sulat at guhit. Para naman sa sekundaryang sanggunian, ito yung mga impormasyon o interpretasyon batay sa mga primaryang pinagkunan o ibang sekundaryang sanggunian at inihanda o isinulat ng mga taong walang kinalaman sa mga pangyayaring itinala. Ibig sabihin, nabasa lang nila ito, naikwento sa kanila, napanood nila, o kaya naman ay hindi sila ang nakasaksi sa pangyayari. Kaya tinawag na sekundaryang sanggunian. Minsan ito ang nagdudulot ng tsismis sa mga tao kasi nadadagdagan at nababawasan ang kwento. Pangalawa ay ang pagtukoy sa katotohanan at opinyon. Magkaiba ang katotohanan at opinyon. Pag sinabi nating katotohanan, ito yung mga totoong pahayag o pangyayari na pinatutunayan sa tulong ng mga aktwal na datos o ebidensyang magpapatunay na totoo ang mga pangyayari. Ito ay hindi nagbabago. So, ibig sabihin na may katotohanan, ito ay talagang mayroong may papakitang ebidensya para masabi na totoo ang isang issue. Halimbawa nito ay milyon-milyong halaga ng pinsalang dulot ng bagyong Yolanda sa Tacloban. May datos kaya nasabi na malaki ang pinsala ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Pag sinabi naman nating opinyon, kuro-kuro, palagay, impresyon o haka-haka lamang. Ito ay nagpapahiwatig ng saloobin at kaisipan ng tao tungkol sa inilahad na katotohanan. Ito ay hindi kailangang patunayan, ito ay maaari ding magbago. Halimbawa nito, pagpapaubaya sa lokal na pamahalaan ang pangangasiwa sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Pangatlo, pagtukoy sa pagkiling o yung tinatawag nating bias. Ang paglalahad ay dapat balanse, wala kang kinikilingan. Dapat kung ano yung merong pinagbabasihan o mga datos, yun ang kailangang paniwalaan. Kailangang ilahad ang kabutihan at ang hindi kabutihan ng isang bagay. Halimbawa nito ay maraming nagaganap na paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso at pagpatay. Ang Administrasyong Aquino ay walang nagawa para mapigilan ito. Maraming Pilipino rin ang nagpupunta sa US, ito ay dahil sa mas maginhawa ang pamumuhay roon kaysa sa ibang bansa. Pang-apat, pagbuo ng paghihinuha or inferences, paglalahad, generalization at konklusyon. Hinuha, isang pinag-isipang hula o educated guess tungkol sa isang bagay. Kailangan gamitin ang kaalaman at mga karanasan tungkol sa paksa o babasahin upang matuklasan ang mga nakatago nitong mensahe o kaisipan. Paglalahat naman ang hakbang kung saan binubuo ang mga ugnayan ng mga hindi magkakaugnay na impormasyon bago makagawa ng konklusyon.
At ang konklusyon naman ang desisyon, kaalaman o diyang nabuo pagkatapos ng pag-aaral, obserbasyon at pagsusuri ng pagkakaugnay ng mahalagang ebidensya o kaalaman. Ang halimbawa nito ay maraming napahamak sa bagyong Yolanda dahil hindi pinansin ang mga babala tungkol dito. Tuwing buwan ng Hulyo hanggang Oktubre, nagaganap ang matinding bagyo sa bansa batay sa pag-asa. Ito ang mga kasanayan na kailangan nating matutunan para masabi natin na ang isang issue ay kontemporaryo. Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryo? Una, paggamit ng malinaw at makabuluhan na kaalaman tungkol sa mahalagang kaganapan na nakaimpluwensya sa mga tao, pamayanan, bansa at mundo. Pangalawa, pagsusuri at pagtataya ng mga ugnayan ng sanhi at epekto ng mga pangyayari. Pangatlo, paggamit ng mga kagamitang teknolohikal at iba't ibang sanggunian para makakalap ng mga impormasyon. Pang-apat, paggamit ng mga pamamaraang estadistika sa pagsuri ng kwantitatibong datos tungkol sa mga pangyayari sa lipunan. Panglima, pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba't ibang sanggunian at pagsasaliksik. Pang-anim, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, mabisang komunikasyon, pagkamalikain at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw. Pang-pito, malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos at pagtugon sa mga pandaigdig ang suliranin. Pang-walo, paggalang sa iba't ibang paniniwala, pananaw o punto de vista kahit ito ay naiiba o salungat sa sariling paniniwala o pananaw. Number 9, pagpapahalaga sa mga pagkakaiba ng mga tao sa kanilang kultura, paniniwala at paggalang sa kanilang dignidad at karapatang pantao. At ang panghuli, pag-iingat sa sariling kagustuhan at pagsasaalang-alang sa kagustuhan ng iba. Ano naman ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue na naglilinang sa mabuting pagkamamamayan ng isang tao? Una, kaalaman sa sariling karapatan at tungkulin bilang mamamayan upang makalahok sa mga makabuluhang gawain para sa ikabubuti ng pamayanan, bansa at daigdig. Ikalawa, pangunawa at paggalang sa mga batas at alituntunin upang maitaguyod ang pagkakaisa, pagunlad at pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa at sa buong daigdig. Pangatlo, pangunawa sa iba't ibang aspekto ng mga suliranin at isyu ng lipunan. Pang-apat, pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos bilang isang bansa at pagtugon sa mga pambansa at pandaigdigang suliranin. Panglima, masidhing damdaming makabayan, makatao, makakalikasan at makasandaigdigan. At ang panghuli, pang-anim, aktibong pagganap sa mga gawain at tungkuling dapat gampanan sa tahanan, paaralan at pamayanan. Sabi nga ni Mang Tani, lamang ang may alam. Tandaan, mahalagang pag-aralan ng mga kontemporaryong issue sa lipunan at daigdig upang malaman o mamulat ka sa kasalukuyan at kinakaharap na suliranin ng ating bansa. Makabubuti rin sa isang mag-aaral na tulad mo na habang bata pa ay alam na kung ano ang nagaganap sa iyong bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong issue, mapapaunlad din ng kabataan ang kanilang kakayahang mag-isip, lalo na tungkol sa kung ano ang maaari nilang maiampag sa paglutas ng mga isyong kinakaharap ng kanilang pamayanan o bansa. Pinag-aralan din natin ang mga kasanayang kailangan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Nandiyan ang primarya at sekundaryang sanggunian, pagtukoy sa katotohanan at opinyon, pagtukoy sa pagkiling or bias, at pagbuo ng paghihinuha, inferences, paglalahad, generalization, at konklusyon. Napakagaling sa puntong ito. Alam ko, marami ka nang natutunan para sa Aralin 1. Para mataya ang iyong pag-unawa at kaalaman sa natapos nating aralin, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit.
Tukuyin ang mga sumusunod kung primarya o sekundarya, sanggunian, katotohanan o opinyon. Handa ka na ba? Kung handa ka na, isa-isahin na natin ang mga tanong o pahayag. Number 1, biography o talambuhay ni Jose Rizal. Tama, ito ay primarya. Number 2, milyon-milyong halaga ng pinsalang dulot ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Magaling! Ang sagot mo ay katotohanan. Pangatlo, nasaksihan ni Pinang ang pagpatay sa kanyang kapitbahay. Napakagaling! Ang sagot mo ay primarya. Pang-apat, pagpapaubaya sa lokal na pamahalaan ang pangangasiwa sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kung ang iyong kasagutan ay sekundaryang sanggunian, mahusay. At ang panglima, ayon sa World Health Organization, may 5 milyon na ang namamatay sa COVID-19 sa buong daigdig. Kung ang sagot mo ay katotohanan, napakagaling, talagang nakinig ka sa ating talakayan. Mahusay dahil nakuha mo ang lahat ng kasagutan. Binabati kita, magaling, natapos mo ang unang aralin sa Module 1. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang aralin 2 sa harap ng kalamidad. Hanggang sa muli, paalam!